Hello guys! Meron ba kayong printer na Canon G1010 pero hindi nyo magamit dahil may lumalabas na error 5B00 or ink absorber is full? Ayusin natin yan. 7. Blinking error. Ibig sabihin niya need na siyang i-reset, sundan nyo lang ang gagawin ko. I-off nyo muna ang printer. Pag naka-off na ang printer, i-press and hold nyo lang ang power button at press ang resume button ng 6 times hanggang sa mag-standby ang green light indicator ng power button. Ikat ko ng konti ang video guys, kasi medyo mahaba ang video ko. Wala naman daya yan. Ayaw ko lang na maiinip kayo. Huwag mong kalimutan maglagay ng papel sa tray ng printer dahil magpiprint siya ng details niya. Mag-press ka ng 3 times sa resume button at isang press naman sa power button. Ayan na nag-print na siya pero hindi ko alam kung ano ang nakasulat. Tinatamad akong alamin sa susunod na lang, hehe. Ang pangit kong tumawa. Ang susunod naman ay press ka ng 5 times sa resume button at press ka ng isa sa power button. Pagkatapos nun, magpiprint ulit siya. Ayan na, nag-print na siya, na-reset na ang iyong printer, i-off mo lang ang printer at i-on ulit at ready to use na siya. Pero guys, meron pa siyang isang problem. Walang laman na ink ang cartridge at hose niya. Minsan ma-encounter nyo rin ang problem na ganito, lalo na kung madami kayo na print at matagal nyong hindi ginamit ang printer nyo. Tignan nyo guys, walang ink ang mga hose niya. Kung na-encounter nyo rin ang problem na ito, sundan nyo lang ang gagawin ko. Yung isang pipe lang ng black ang meron ink. Yung 3 kulay, halos wala na talaga. I-off nyo muna ang printer pag naka-off na dun sa tinuturo ng daliri ko. Makikita nyo ang lock ng carriage, i-push nyo lang yan paloob para ma-unlock at mahatak nyo palabas ang cartridge carriage. Ang dapat mong gawin para maayos ang gantong problema. I-pause mo muna ang video ko at hingi ka pera sa mama mo. Pumunta ka muna sa butika, bumili ka ng tissue at syringe na 10 ml ang size, tapos balik ka dito sa video ko, panoorin mo ng maayos. Nakabili ka na ba? Sige, simulan na natin. Dito sa video na ito, 5 ml lang ang gamit ko na syringe. Ipasok mo lang sa butas at higupin mo lang ang ink hanggang sa malagyan na ng ink ang pipe ng black. Pagkatapos nyong higupan ng ink ang pipe ng black, itaas nyo naman ang lock ng ink tank ng black para hindi mag-backflow ang ink sa pipe. Ang isunod naman natin ay ang ink sa pipe ng 3 kulay, na sayan yellow, magenta. Need mo 3 kamay para dito, hiramin mo kamay ng kasama mo sa bahay, at siya ang utusan mong magtaas ng lock sa ink tank. Kung nag-iisa ka lang, diskarte mo na yan, basta wag kang excited. Ayan na, nakita nyo ba, hinigupan ko na ng ink ang magenta at tinaas ko na ang lock sa ink tank at tatakpan ko ng daliri ko ang butas ng magenta para pag binaba ko na ang lock sa ink tank, hindi bumalik ang ink na hinigop ko. Itapon nyo na ang ink na nahigop nyo. Dito kasi sa video ko hindi ko maitapon, wala kasing tapunan, haha. Ang sunod na hinigupan ko ay sayan. Ulitin ko, takpan nyo ng daliri ang butas ng hinugupan nyo bago nyo ibaba ang lock ng ink tank gaya ng ginagawa ko sa video. Kada higop punasan agad ng tissue ang butas para hindi tumulo ang ink. Baka kasi matuluan ng ink ang contact ng cartridge at cartridge carriage. Para masaya, tanggalin nyo na ang cartridge para hindi kayo mahirapan kagaya ko. Nakalimutan kong tanggalin. Sa pangatlong higop nyo ng ink,
Dito na kayo mahihirapan, kaya nga sabi ko kanina, need nyo ng katulong sa pagbaba at pagtaas ng lock ng ink tank. Pero kung nag-iisa lang kayo, gamitin nyo siko nyo kung kaya nyo naman. Ayan, hirap na hirap ang lolo nyo. Buti na lang may taga-video ako. Dito sinubukan ko ipasok ng maayos ang nozzle ng syringe para kahit ako na mismo magbaba at magtaas ng lock ng ink tank at successful naman. Dear Papa Dudot, successful kong nahigupan ng ink ang yellow at sa wakas makakapag-test print na rin ako. Sa hinabahaba ng video ko malapit-lapit na rin akong matapos. Ayan na guys, kompleto na ang ink sa mga pipe. Ngayon naman guys, kinuha ko ang cartridge color, pinunas ko sa tissue dahil nasabi sa akin ng client ko na okay naman daw ang black cartridge niya. Pero sa cartridge color, ang meron lang lumalabas na ink ay yellow at cyan. Pero ang magenta hindi nilalabasan. Yung black sa tingin ko okay naman siya. Diyan tayo magre-refill ng ink para sa magenta sa butas na yan. Yung syringe na binili nyo, gamitin nyo pang refill gamit ang karayom. Tips para malaman mo na sira na ang program ng cartridge mo. Mapa-Canon man yan or HP. Ganto gawin mo, ipunas mo sa tissue ang cartridge color or black sa tissue. Pag kompleto ang kulay sa tissue at pangit ang printout pag nag-print kayo, ibig sabihin sira na ang cartridge nyo. Bili na kayo ng bago. Pero kung kulang ang kulay sa tissue, ibig sabihin naubusan lang ng ink or barado na. Sa susunod na video, tuturuan ko kayo paano tanggalin ang bara sa cartridges. Tips number 2, ang Canon at HP ay hindi advisable sa negosyo kahit sa trabaho. Kung maramihan kayong mag-print, hindi siya advisable na gamitin. Mahal ang maintenance ng Canon at HP. Maganda lang sila mag-print at kayang dumukot ng makapal na photo paper si Canon. Ewan ko lang si HP pero sa cartridge, diyan kayo malulugi. Pambahay lang talaga sila at sa mga assignment ng mga junakis nyo. Oops, wala akong extrang ink, dukot muna ako dito. Tips number 3, kung magnenegosyo kayo, Epson ang piliin nyo at Brother. Pero guys, sa totoo lang wala nang matibay na printer sa ngayon. Mabilis na masira ang mga latest model. Kaya swertehan na lang kung makatagpo ka ng matibay na printer. Halos lahat mahina na ang quality kaya good luck na lang sa pagbili ng printer. Ipasok mo lang sa butas at dahan-dahan mong refillan. Pag umapaw na ibig sabihin puno na, punasan mo lang ng tissue. Pati na yung contact ng cartridge, ingatan mong wag mabasa ng ink ang contact ng cartridge. Pagkatapos mong refillan, punas mo na sa tissue, tignan mo kung nilabasan na ng magenta. Ibalik mo na ang cartridge sa cartridge carriage. Tapos ibaba ang cover ng cartridge carriage. Isunod mong baba ang lock ng cartridge carriage bako ang lock ng ink or cover ng ink tank. Manual cleaning muna tayo. Press and hold the resume button. Pag nag-blink ng isang beses ang orange light indicator, release mo agad. Dito naman manual nozzle check naman tayo para makita natin kung okay pa ba ang cartridge or hindi na. Press and hold the resume button, wait mong mag-blinking ng 2 times then release agad. All goods! Kung umabot ka sa dulo ng akin video, binabati kita. At maraming salamat sa panonood. Huwag kalimuta mag-subscribe sa akin YouTube channel para ganahan naman akong gumawa pa ng ibang video tutorial about sa printer repair. Hanggang sa muli, paalam guys!